Good morning everyone! Ako po si Ashley Ann Evangelista, ang panganay po anak nila Regeline A. Miguel at ni Eduardo Evangelista. Ito po yung mga pinagmamalaki ng aking mga magulang. At syempre ako rin. Nung grade 1 po, naging po ako nung grade 1, naging top 6, top 5, top 4, top 2. Tapos po basta yun po, sunod-sunod. Ano yung parang nararamdaman niyo pagka yung nakikita niyo si Papa pagod, gabi nang umuwi, tapos hapon umuwi, tapos gaganon pa, magtatrabaho pa pala doon sa likod. Ikaw, kuya? Naiisip ko rin po yung mga paghihirap niya po sa araw na yun. Minsan po, nakakatulog na lang po siya mag-isa. Hindi pa po nakakain. Gaano siya kabuting ama para sa inyo? Ano po? Napakabuti po niya ama. Kasi sinusuportahan niya po kami kahit mapasaway po kami. Ano yung gusto mo sabihin kay Papa? Sana bigyan ka pa ng lakas ng Panginoon. Sana masuportahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ate Ashley, ano yung mensahe mo kay Papa mo? Kaganda sa ano pala nito. Padala ni Tita Julie ito eh. Parang ayaw ko nga isuot kasi sila Kuya Bin hindi nakapagdala. Mababasahan sila. Si Kuya Bobby, ikaw. Kumusta na kaya si Lola dito? Nagpapagawa na yata sila ng bahay. Ito yata yun. Hindi ba yun yung bata? Si Adrian ba yan? Dito kayo, mababasa kayo ng ulan. Okay. God bless. Hindi magaganon, hindi ka talaga magmamano. Okay. Nagulat naman ako sa inyo to. Paano ako sa inyo? Sa Nalaglag na po yan. Ginawa lang lumang. Napadali ng may-ari. Nako, linalagnat pa daw siya. Hindi may po kuha ko po May bagyo pa naman. Ba't wala kang damit? Magdamit ka kaya? Baka may Ha? Malamig, wala. Tapos wala. May lagnat ka pa, hindi ka magdamit. Ano? Kumusta? Okay lang naman po. Malusog naman. Anong nagbago? May pagbabago ba? Yung mga tanim lang po. Sa bahay niyo? Nadagdagan ng long span? Sa taas? O yun pa rin? Yung pa rin po ata. Kumusta yung pag-aaral? Ayos naman po. Nung nagkita tayo, unang pagkikita natin, ilang taong ka na? Ano po? 13. 13, Opo. 14, 15 ka na. 16 po. 3 years na nga. Pero kumusta yung pag-aaral mo ngayon? Ayos naman po. Gaano kaayos? Yung bagay na tutugunan ko lahat ng mga pangangailangan. Buti ito, tumutulong ka dito. Opo. Nagulat ako, kala ko sino. Pang ano po? Pang bahan-bahan ba? Pambaon-baon. Ito, 3 years ago, nandito tayo ka Tekram.
Pwede po kami tumuloy. Kuya, buksan mo to. Grabe naman nung... Ano ba yung mga... Ano ba yan? Recognition? Ah. Kumusta kayo, Tay? Okay. Ang dami naman yun. Ang dami nga. May flash mo siya. Yung ano. Kahit ako'y naghihirap, yan ang pinagsusundi ka mo paghihirap ko. Tay, ilang beses pa akong nagpunta rito tapos hindi kami na anong tawag doon? Hindi niyo ako laki na kakausap. Busy Kada kasi, punta ko kasi namin dito, wala kayo. busy kasi ako sa paghahanap buhay kahit contraction na. Tay, pangalan nyo nga. Ang pangalan niyo ko, Eduardo Evangelista. Yung pangalan ko. Nandito kami 3 years ago eh. Pasensya na po, hindi na po. Okay lang. Ganun talaga ang buhay natin. Minsan hindi niyo ako matagpan. Busy. Baka pwede nyong ikwento sa amin ano yung mga yan. Ang mga certificate ng mga inakay ko yan. Ayan, nandyan. Ayan. Marami yan. Ang gandong. Noong nakaraang taon, ito, sinabitan ko ito. Sino po yan? Si Ashley, panganay ko. Ah, With honor yan. Ayan. Pero ko, ano, Ayan. ano yun. oh. Isang taon po. Sino naman yan? Ay, ikaw pala to. Ano to? Grade 10 po. Grade Yung last 10. year po. Kamusta po? Buti nandito po kayo sa bahay. Paano? Ilalagot ako eh. Ilalagot Pwede ako. ko malaman. Oo nga, may sinat. Ilalagot. Ano pa? Nung kamakalawa pa. Nakakahawa daw po ngayon yung lagnat eh. Depende naman siguro yun. Ha? Buo kayo. Pasensya na kayo. Yan lang ang buong ano. Ano nang mahirap. Okay lang. Dito ka. Yan ang upuan ng mahirap. Mahirap talaga. Yan, nakikita ko na yung pinaghihirapan ko unti-unti. Ay, pasok kami, umuulan eh. Yun ang inaasikaso ko. Buti nga ka, manasalblayan ko na yero yun. Ilipitan ko lang ng bakal saka balyuga. Yan, nasa ibabaw yan. Dito lang ko kayo gumagawa ngayon, di ba? Ngayon lang. Sa Lunes, sa Pakalag na. Sa Pakalag. Saan ho yun? Pakalag, kabila ng Pulong Bayabas. Ito kong gano. Kayo palang kamukha ni Adrian. Kumusta po si Adrian ngayon, Tay? Ayan, gaaral pa rin naman niya kahit paano. Sabi ko, magsimik, makakako anak mag-aaral. Ikaw rin ka ako lalabas sa kawawa pagdating ng araw. Wala akong sinasabi, makinig ka rin sa ano sa'yo, papayo sa'yo. Walang masama. Yan, mga ano ko na yan, araw pa rin niya. Yan, maraming certification. Yan, yan. Si Eliza, yan. Yan, marami. Ilan taon ka na natin? With honor. With honors. Si Papa nyo, proud na proud dito sa mga pinapakita niya. Gusto ko, kaya Ate Ashley, pakita mo sa amin, from grade 1 ba? From grade 1 ba, meron kang certificate o... dito, Meron po. Sige, pakita mo sa amin. Good morning, everyone. Ako po si Ashley Ann Evangelista, panganay po. Ang panganay po anak ni Regeline A. Miguel at ni Eduardo Evangelista. Ito po yung mga pinagmamalaki ng aking mga magulang. At syempre ako rin. Nung grade 1 po, naging po ako nung grade 1, naging top 6, top 5, top 4, top 2. Tapos po basta yun po, sunod-sunod. Nung grade 4 naman po to Service award po, tapos po top 4.
Tapos po nung grade 10, yun na po, sunod-sunod na po with honor nung first po, tsaka nung first po, hindi pa po abot. Nung second naman po, 88.88 po yung grade ko, hindi po kinaya ng konti. Nung third grading naman po, ayun po, naging with honor po ako. Tapos po nung fourth quarter din po, with honor. And then yun po, yung all of, yung lahat na pong grading, with honor na po ako. Tapos nung grade 11 po, wala po. Ngayon, yung present ngayon, Ngayon po, kakayanin. kakayanin mo. Okay, ba't pinagbubutihan ni Ate Ashley? Siyempre po, para maabot yung mga pangarap. I Ano wanna ba yun? be soon. Accounting po. Yun pala yung pangarap niya. Next natin, yung sumunod, si Kuya Adrian. Kumusta muna si Kuya Adrian ngayon? Ayos naman po. Maayos naman po yung aking kalusugan. Pati pag-aaral. Okay lang. Medyo may sagabal po konti. Konting sa gaban ng konti. Ano yung Yung ano po, minsan financial ng aking magulang para bang Para bang, diretsuin mo. yung pautal-utal po ba? Nahirapan kasi. Hirapan. Kaya po tumutulong po ako kay Papa. Ito po yung pinagmamalaki po ng aking anak. Siya po nung kinder, siya po yung nilaban sa math. Kaya lang, naging ano lang siya, nasa level 3. Nag-medal po siya. Kahit po paano po. Yung grade 1 naman po, medyo adjust po. Wala lang po yung medal. Ano po siya is top 5. Wala lang po yung medal na wala po kasi nung Grade 3, worse now. Medyo po yung pandemic na po. Kaya, sunod grade 4 hanggang grade 5 to grade 6. Yung grade 6, nag-transfer po kasi kami ng Tibagan, medyo nag-adjust yung pag-aaral nila. Nanibago po sa lahat ng nila. Grade 6, grade 11, grade 7, medyo nawalan na rin po ng modular. Grade pala ho to. Grade 1, meron din po pala siya. Na na po ko, sorry po. Ito po ang grade 1 na. Is top 6 siya po hanggang nag-top 7. Top 10. Bumaba na po siya. Medyo po. Palang talaga, Nay? Yung ganyan palang grade, na siya? Kumbaga pinagbubutihan. Opo. Medyo ngayon lang pong high school, medyo na barkada, naggawa ng mga bike. Yung attention niya, parang inukol niya yung paggagawa ng bike. Yung last time, yun nga po yung parang nababalitaan. Opo, nabarkada po siya, kaya medyo Pero yung pag-aaral naman po, hindi niya naman po pinababayaan. Nung grade 10 lang siya, medyo nag-adjust yung grade niya. Hindi naging pasaway konti. Pero kakayanin naman namin mag-asawa para i-control yung pagiging niya. Siya naman po kung gusto niyang yung approve yung sarili niya, sa pag-aaral niya. Andito lang naman po kami. Kung kami man may magkukulang man kami sa financial, pinagsisikapan naman po ng asawa ko kahit paano po. And then, nitong grade 10, okay, medyo muntik na po siyang mag-stop sa pag-barkada niya po. Pero pinag-persegyan niya pa rin po. Para siguro sa amin din. Kasi nakikita niya ng trabaho ng papa niya. Yan po. Ito na po yung ulit. Grade 10, opo. May nakuha po ba siya dito? Wala po eh. Medyo adjust nga po. Medyo muntik na po. Dumaan po sa Opo, problema po. opo. Kasi ang kabataan po ngayon, iba po. Pagka medyo emotional na po ngayon, medyo, siyempre sa 7 po sila, medyo nag-aano-ano pa po ng mga ugali. Yung mga, kunyari, mga inggit, yung mga adjust, kaysa ganun. Pasaway. Kailangan ito po natin, handle ng maayos. Kasi mahirap din po ako lang po rin minsan mag-isa nag-aano sa kanila. Papa niya po, lang, pagpasok ng trabaho, ayun lang po. Papahinga na. Minsan hindi niya matanong kung ano problema ng kabataan ngayon kasi iba po ang emotional po ng mga kabataan po ngayon. Medyo na, kailangan gabayan.
Sa tingin niyo po yung problema niya dati, okay na po yun? Medyo ngayon po, okay na po ngayon. Medyo nag-ano-ano na po siya. Hindi yun. Yung Hindi. about po sa barkada. Ngayon po, okay na po. Okay na. Okay. But, Di ba nagbarkada ka, anak? Ano nangyari sa'yo? Di ba, pagtitiwala mo sa kaibigan mo, nasira. Nauwi pa nga sa sa barangay. Patalik mong kaibigan. Sa kikipagbarkada mo, muntik ka nang ma-stop sa grade 10. ano yung nangyayari sa mga batang hindi nakikinig sa mga magulang? Magsisisi sa huli. Katulad ko, nagsisisi ko sa huli. Yeah. Kaya ngayon, pati pag-aaral ko po napapabayaan ko na. Malapit na po ako ma-drop. Dahil po yung mga barkada ko po kasi dati, mga ano rin po nabisyo rin po. Ano yung bisyo nila, kuya? Minsan naninigarilyo po tapos minsan uminom po ng alak. Kaya dapat na nga po talaga humilay sa mga ganyang tao. So meron palang pangyayari na ano pa yung sa barangay. Opo. Patalik niya pong kaibigan. Tingnan mo, pagka hindi tayo nasunod sa mga magulang, mapapahamak talaga. Kaya po, Minsan ko na po siyang sinaway. Hindi naman po masama yung magbarkada. Kaya lang, piliin niya po yung matino. Hindi naman sa katinuan matino ang anak ko po. Yung bang maayos na. ayos, pakikisama. Makikisama. Hindi yung puro date dyan. Dahil lang sa mga bagay na Bagay na mali. kabataan niya yun. Nadadamay po siya. Yeah. Siyempre, siya po, hilig niya po talaga mag-bike. Medyo naanuhan siya sa mga bike. Parang yung inggit po ba? Hilig niya talaga pundar. Ngayon, nabarkada siya. Medyo naiinggit sa kanya. Nasisiraan siya. Kasi po, nung grade 10 po kasi, mahilig po ako sa bike kasi po sineservice ko po yan, pasok at uuwian. Pasok. Kasi po mahirap din po kasi pera nun Kaya, inisip ko po gumawa ng bike. Para makatulong sa aking mga magulang. Minsan po nakagawa rin po ako ng mga bike na binibenta po. Para... nag-ano siya, yung binibentang recycle na bike. Hindi yung kung ano yung murang mga bebenta po. Okay, so, ilang mga bike yung nagawa mo sa... Hindi ko nakalimutan ka na rin, madahin na rin po Andyan po yung mga batalya, mga Noon po, ngayon hindi. Focus na po. Sabi ko nga, mag-focus na siya sa pag-aaral po. Kasi, parang hirap siya ngayon sa hindi ko alam kung ano problema. Pero ang galing lang, naisip mong bumili ng mga sirang bike, tapos gagawin mo, ibebenta mo. Apo. Ilan mo kaya sa 10? Hindi lang po, mga nasa na po. 30 mga ganun. Marami na rin po. Pala na. Magkano kinikita mo nun? Nung unang benta mo, ano yung sira? Kung maalala mo lang. Gusto ko lang malaman. Yung mga gulong po. Unang nabili mo, o paano pumasok sa isip mo na ganun? Nabibili ako ng sirang bike, tapos gagawin ko, bibenta ko. Dahil po kasi grade 10 pa po yun Grade 10? Apo. Paano nagsimula yun? Nagsimula po yun nung bike ko nga po Japan dati, yung sira po dyan dati. Mismong sa'yo? Yun sa akin po talaga. Tapos po, ginawa ko po yun. Bumili po ako ng mga gamit. Tapos binenta ko po yun. Naisip ko po nung grade 10. Alam ko, pasokan na po. Kasi wala po akong pan-service Mahirap din po kasi pera nun Kaya naisip ko pong bumili po ulit. Tapos gawin ko para sa akin po. Tapos yung mga pyesa po, binenta ko po. Binenta ko, tapos bumili po ako ng mga tapos ginawa ko po ulit. Habang dumai po ng dumai aking bike, tapos binenta ko po ng binenta. Galing lang no? Sa mababang presyo lang po naman. Mga 1,000, ganun lang po. Yung lang... Ang daming bike doon, maliliit. Dapat pala kung alam, pagka sa susunod pala, mabigay na lang sa kanya yung ano ba? Gusto yan mo po, pa bang... example po talaga. Yan. Ito. Ay po yung dalawa Ayan Ay po nakasabit ka po. Pasok po kayo. Medyo magulo lang. Pasok po kayo para sige, tour mo kami. Eri po si aking mga gagawin pa po. Yung mga pyesa po, eri po.
Yan po, mga gamit ko po. Pasensya na po kayo, magulo. Yan lang. Wait lang, papasukin mo ako, Kuya Gus. Gano'n ka dami ng gamit. Tingin niya. Yan po. Sarili pong pundar. Ito. So, ito. Ano tong mga to? Working na ba to? Gumagana na? Opo. Pwede nang ibenta yan. Opo. Kaya lang po, ginagamit po kasi ng mga kapatid ko eh. Nabili mo ba sira itong mga to? Sira po. Binili ko po rin sira, batalya lang po. Kaya lang po, manap po ako nung dahil po kasi, gusto rin po kasi ng mga kapatid ko magbike eh. Kaya, Ito, gaya nito. Ano yung sira nito? ano lang po, dati wala pong gulong, wala pong manibela, wala rin po upuan. Tapos linagyan mo lang. Opo. Okay. Tapos itong kabila. Ayan po, sira pa po ngayon yan. Wala pong kadena, wala pong crank. Okay, ang galing lang no? Alam mo yung... Diyan rin po nanggagaling yung mga, mga gamit ko sa mga pang-aral. Ito, gaya nito. Nabili mong sira din to. Opo. Okay. Tapos, Inayos ko lang ano naman ito? Yung ehe po, yung ere po. Ito lang. Opo. Tapos po yung Ito, gaya nito, magkano mo bibiling sira ito? Pa. Magkano mo nabili to? Minsan po 300, minsan 500 po. Ay, ganun lang, yan o. Tapos minsan kasi mahal yung ganito kuya eh. Opo. Yung mga body. Ito, gumagana na rin Sa to. junk shop lang po. Kay Papa po yan eh. Ito, Ayan po yung sira din nabili mo. Binili, kay Papa po yan. Nabili niyang... Buo po yan, nabili niya po. Okay. Pag po minsan nasisira, Maganda yung ano no. pagka minsan po nasisira, ginagawa ko na lang po. Dahil po, pinanganap buhay niya po eh. Kaya ang galing lang din po ni Kuya Adrian eh, no? Yung mga ganong bagay na naisip niya, no? Pero kumusta kayo, Tay? Okay naman. Okay naman, masaya po kayo? Okay, kahit na medyo malungkot. Ganyan talaga buhay. May saya, may lungkot, ganun talaga. Ano po yung lungkot, Tay? Yung alam mo na yung hirap. Hmm. Siyempre, di maalis yun. Okay, but Pero maging masaya pag nakakita ng mga certificate kasi pinaghihirapan ko, masaya na ako. No? sa ngayon, Tay, ano yung parang pinagmamalaki niyo sa buhay? Yung mga pag-aaral ng mga inakay ko. Yun lang. Ika nga, kahit na mahirap, ipiliting igapang. Minsan niya, marami pa na yung ganyan. May anak kaya na pag-aaral, nakakapag-aaral pa kami. Nasa pagtatsaga ka ako yan. Nasa pagsusumika. Ano ho ba yung pangarap ni tatay sa mga anak? Ang pangarap ko sa mga anak ko, gusto ko makatapos sila ng pag-aaral. Yun lang. Hanggang kailan nyo sila susuportahan nung sa ano nila? Hanggang sa makatapos sila. Hanggang kailan nyo kakayanin? Hanggang kaya. Hanggang ako'y humihinga. Ganun lang. Wala namang magawa ng tiis sa anak. Ano yung parang nararamdaman nyo pagka yung nakikita nyo si Papa pagod, gabi nang umuwi, tapos hapon umuwi, tapos gaganon pa, magtatrabaho pa pala doon sa likod. Ikaw, kuya. Naiisip ko rin po yung mga paghihirap niya po sa araw na yun. Minsan po, nakakatulog na lang po siya mag-isa. Hindi pa po nakakain. Gaano siya kabuting ama para sa inyo? Ano po? Napakabuti po niya ama. Kasi sinusuportahan niya po kami kahit mapasaway po kami. Ano yung gusto mo sabihin kay Papa? Sana bigyan ka pa ng lakas ng Panginoon. Sana masuportahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ate Ashley, ano yung mensahe mo kay Papa mo? Wala pang mensahe na, iyak na si ate. Okay, ramdam ko yung yung hirap din si ate pag nakikita si Papa niya na gano'n. Pero lumalaban siya para sa mga pangarap niya sa inyo. Mga pangarap niya. Tama ba tayo? Hindi.
Mababaw ang luha ni Ate Ashley. Tita naman yan. Naiyak siya. Magsalita ka pag ready ka na. Ano talaga sinayang down? Hirap din yung damdamin. Nahirapan. Pati yung anak niyo, tayo, nahirapan na rin sa inyo yata eh. Yan na ano lang yan. Nawala sa hirap yan. Si Elisa ba siya? Si Eliza. Eliza. Eliza, ikaw na muna dito. Umiyak kasi si ate mo eh. Halika rito. Paupahin muna natin yung pag-iyak ni ate. Ilan taon na si ate Eliza May? 12 po. Okay. Okay. Sabi ni Papa mo marami kang certificate dyan of recognition. Ba't mo pinagbutihan na yung pag-aaral nun natin? Para po makapagtapos ng pag-aaral. Ano yung gusto mong maging? Ano yung gusto mong makuha balang araw? Maging teacher po. Ba't maging gusto mong teacher? Para po makatulong sa mga bata. Okay. Yung napag-uusapan nun namin ka-Tekram, kung ano yung pwede namin mapagtulungan ni tatay, ni nanay. Kasi nga yung plano po nun dati, gusto natin maayos tong bahay nila. Pero naiba po yung plano eh. Pero sa ngayon sabi ko, parang gusto kong makatulong sa panggastos ng mga bata sa pag-aaral. Sa araw-araw talagang magastos. Sila sila? 7. O 7. Sa pagkain lang. Pagkain lang po, wag na sa baon. Pagkain lang. Pagkain lang po. Dahil... Pero dahil sa sipag at tiyaga po nyo tayo, yung pagmamahal nyo sa pamilya nyo, eh kahit pa paano hanggang ngayon, okay naman po yung pamilya nyo. Yung gusto ko din kay tatay, pinagmamalaki niya to. Yes, po. Ito yung kanyang... Hindi na nga ako nakapag-aral. Dapat tayo sa mga anak ko lang makakita ko. So napag-usapan namin ka Tekra, meron pong pwesto kasi dito na magbubukas soon, baka next month. Tapos natanong ko nga si nanay kung ano po yung mga baka magkanong puhunan. So pwede ko namang ibigay yung yung pwede nilang pang simulang 10,000 na sinasabi ni nanay. Pero at saka matagal pa kasi. Kaya sabi ko yung na muna, yung ko na sa muna. Sa pag-aaral na lang muna. Bigyan ko muna kayo kahit papaano. Budget. Pwede no? Para po, nyo to. Kuya, ano yung, kung sa pag-aaral, ano yung pabibili mong gamit? Cellphone talaga kung yung kahit power bank na lang muna. Kasi kuryente po medyo yung nga pala. Yung kuryente naman na pag-uusapan namin, sabi nga ni nanay kanina, nasa 20,000. 22,000. Ano na muna, kung ano po yung pwedeng makatulong sa inyo dito. Tapos, bago mag-opening dito, kukunin po nila nanay yung isang pwesto. So, yun po yung yun naman doon ang tayo. pag-usapan namin ni Ate Tek. Mabait naman po yun eh. Para makatulong din po sa amin. Engineer. Si engineer. Engineer architect. Pagka tinda-tinda ako.